Tayong mga lalaki, syempre, meron tayong mga, and eto pa, the more na mas kasama mo yung EA, the more na mas pwede ka ma-inlove sa kanya. Yes, may mga lalaking tatanggap, may mga lalaking mag-a-accept sa'yo dahil sa looks mo, pero hindi lahat yun seseryosohin kayo. So maraming reason kung bakit naghihiwalay, pero at least nakita mo na may history na tumagal siya sa lalaki. Yun ang pinaka-importante. Ano ba, equality ba? O talagang gusto lang nila na ma-overpower yung mga kalalakihan? So, kailangan pa ba mag-BMW kung nakukuha mo naman yung gusto mo sa isang Kawasaki? We need to live in reality para at least alam natin kung ano yung mga galawang dapat nating igalaw. Okay, so yan guys, pag-usapan natin yung nag-comment sa ating comment section. So, ang sabi niya sa atin, pag-usapan naman daw natin yung about sa mga babaeng average tsaka mga babaeng nasa 7, 8, 9. Okay, anyway, basahin ko na lang sa inyo para mas malinaw. Sir, suggest lang ng another content, na average pero may peace of mind ka, or na hot and sexy pero ayaw magpalid at gusto siya yung may leverage sa relasyon. Okay mga ropa, sinasabi ko na to sa mga ibang content natin at nababanggit ko na rin to most of the time na kung mag-girlfriend kayo, piliin nyo yung mga babae na average or yung hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo, because at the end of the day, mas valuable or mas importante sa atin yung mga babae na hindi tayo bibigyan ng sakit ng ulo or yung mga babaeng sumusunod at marunong sumunod, di ba? Kasi ganito mga ropa, pag pumili ka ng mga 7, 8, 9, medyo iba na yung realidad na kanilang ginagalawan. So pag pumili tayo ng 7, 8, 9, alam natin na may mga kaakibat or meron ng kasamang trauma yan. Kasi 7, 8, 9 mga ropa, what do you expect? Yan yung mga babae na ang tanging nakikita nilang mahalaga sa kanila is yung ganda nila. Regardless kung sino ang lalaki ka. Okay? As long as maraming lalaking nababaliw, naloloko sa kanila, they never think na parang they still need to improve themselves. Why? Bakit ka mag-i-improve or bakit mo pa i-improve yung sarili mo kung ang daming lalaking nagbibigay ng attention sa'yo? Nag-aalok sa'yo ng free ride, free meal, free date, free sine, ano pa? Free travel, ano pa? Nireregaluhan ka. What do you expect sa mga babae na madaling makuha yung mga bagay-bagay? Walang pinagkaiba yan sa mga trust-fund baby na lalaki, di ba? Hindi tayo pwede pagmalakihan ng mga trust-fund baby ng mga lalaki. Why? Kasi nasusukat ang value ng lalaki dun sa mga bagay na pinaghirapan mo at mga bagay na nakamit mo, hindi dahil sa magulang mo. Well, given, let's not be bitter. Magaling yung magulang mo, nabigay niya sa yung ganyang buhay, pero hindi niya pwedeng ipagmayabang na bawat mayaman naman yung pamilya ko. Hindi gano'n, Ropa, di ba? Ang pinag-uusapan dito is may kakayahan ka bang gawin din yun, kagaya ng ginawa ng magulang mo. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki na, hindi, okay lang, ano naman tatay ko eh. Hindi, okay lang, ano naman nanay ko. Hindi pwedeng ganun mga ropa. At sana hindi tumanim sa isip nyo na ganun ang mindset nyo dapat. Hindi mga ropa, kung mayaman ang pamilya nyo, swerte mo. Diba? Sa ating mga lalaki mga ropa, let's be fucking honest, mas nakikita natin yung value natin sa mga bagay na napoprovide natin kaysa sa mga bagay na nahihingi natin or yung mga bagay na binibigay sa atin. Yes, walang problema na may nagbibigay sa atin. That's a blessing from other people na binibigyan ka ng ganito, binibigyan ka ng ganyan. Pero wag mong kalimutan na mas importante yung kaya mo ibigay kaysa yung kaya mong kuhanin sa ibang tao. Hindi ka babae, ropa. Mga ropa, lagi niyong tatandaan. Uulitin ko sa inyo, importante yung meron tayong napoprovide, hindi yung kung ano yung nakukuha natin sa ibang tao. So 7, 8, 9, since maraming nag-approach sa'yo, pwedeng makuha mo rin yung mga unwanted attention, 'di ba? Yung mga bastos na lalaki o yung mga lalaking mapagpanggap, yung mga lalaking manggagamit o yung mga lalaking, alam mo na, pwedeng gamitin lang sila. Okay? So, iba talaga ang mundo ng ginagalawan ng mga 7, 8, 9 mga ropa. Mahirap gumalaw sa mundo nila kung ikaw bilang lalaki, realidad ka gumalaw. Kasi yung ganyan mga babae na yan, like I said, napakadaling makuha ang mga bagay-bagay na gusto nila. Nag-start na yan sa parents niya, sa mga kamag-anak niya, hanggang sa ibang tao. Kaya nga pag nandun na sila sa lugar na karamihang lalaki, binibigay talaga yung mga gusto nila, anong ubra mo? Paano ka uubra, ropa? Di ba? Pero at the end of the day, ikaw pa rin naman magdidesisyon yan eh. Kung gusto mo jumawa ng 7, 8, 9. Tsaka kung kaya mo, why not? Maybe for a while, kung alam mo naman sa sarili mo na for ano lang, for the meantime lang, hindi naman pang long term, ikaw bahala. Pero like I said, you need to deal with the trauma that she has. What? Okay? Kumpara dun sa mga babaeng average na, well, kahit even the average women, meron pa rin yung mga trauma pa rin kahit pa paano. Ito, mga ropa, bigyan kita ng motor, ano gusto mo? BMW. Ngayon, ganyan yung trabaho mo, ano man yung trabaho mo ngayon? Let's say for example, magbibigay sa'yo, parehas sports bike. Isang Kawasaki ZX-10 at isang
BMW na 1000cc. Anong pipiliin mo? Kawasaki or BMW? Wala kang hindi yung tumama ka sa loto. Basta may magbibigay lang tapos ganyan ang katayuan mo ngayon sa buhay. Anong pipiliin mo? Most of us, pinipili natin, of course, number one, tinitingnan natin yung maintenance, di ba? Mahirap mag-maintain ng motor, mga ropa. O yan, gagamitin natin to as analogy, mga ropa, ha? Hindi natin i-compare ang babae sa mga motor. Sinasabi ko lang to as an analogy para at least because we as a men, we are very practical. We need to live in reality para at least alam natin kung ano yung mga galawang dapat nating igalaw. Okay? So, pag nag-motor ka ng ZX-10, yes, I know it's still expensive or kahit pa paano may presyo pa rin. But, if you compare with BMW, pag nagpa-change oil ka, abuti ng 8 to 12,000, kung di ako nagkakamali, kumpara sa ZX-10 na pwedeng umabot lamang ng at least 2.5 or 2.4 or pinakamalaki na siguro yung 3.5, di ba? And even the accessories, tapos yung mga pyesa na pwedeng palitan or dapat palitan, mas makakamura ka pa rin. Siyempre, yun ang laging habol natin bilang mga lalaki. And at the same time, dapat nandun pa rin yung lupit ng itsura ng motor mo. And of course, yung bilis niya or yung capability ng motor mo, di ba? So, kailangan pa ba mag-BMW kung nakukuha mo naman yung gusto mo sa isang Kawasaki? That's the question. So, same thing with women, mga ropa. Kung pipili ka ng EA, piliin mo yung babae na talagang panalo ka. Di baling gumastos ka. Di baling paggastosan mo siya ng oras, pagod, effort, money. At the end of the day, talagang gagastos tayo sa mga EA, ropa. At hindi natin pwedeng i-alis yan. Tayong mga lalaki ay provider. Okay? And we are the protector and the provider sa relationship, sa EA, sa family, and even the society. Kaya nga sa gabi, mas maraming pulis na lalaki or madalang mo makikita ang pulis na babae sa gabi or babae na naka-duty na pulis, di ba? Kasi nga, yan ang hirap sa mga babae na eto nga yung question ano ba, equality ba o talagang gusto lang nila na ma-overpower yung mga kalalakihan? Di ba? They think they are better than men. Bakit di kayo mag-duty sa gabi? Di ba? Kayo mag-security guard sa gabi ng madaling araw. Dahil gusto nyo na equality, di ba? O dapat ganun din, pantay-pantay. And even sa date, kung gusto nyo ng 50-50, dapat ikaw magbayad. Don't expect na magbabayad ang lalaki during first date na siya yung magbabayad lahat. Di ba? Either 50-50 kayo or expect mo na ikaw magbayad. Kasi naniniwala ka sa 50-50 And naniniwala ka sa strong independent women. Dapat panindigan mo yon. Hindi yung kung ano lang yung naaayon sa'yo, di ba? Hindi yung kung ano lang yung pabor sa inyo, di ba? Anyway, balik tayo. So, Kawasaki or BMW, of course, we still want a motorcycle na affordable and at the same time, yung talagang magagamit mo ng maayos. I mean to say is, yung talagang mamimit yung expectations mo. I think pag BMW, luxury na to Wala pinagkaiba yan sa relos. Pero, of course, wala namang masama na mangarap ka ng relos na maganda, relos na mamahalin. It's an asset. Sabi nga nila. For example, Rolex or Seiko, of course, pero same time lang din naman, same 24 hours, same tick, nagtitig din naman, di ba? Ano ba talagang habol mo? Yung mag-flex or yung meron ka magamit? That's the question. Ngayon, kung gusto mo mag-flex, gusto mo i-flex yung kayamanan mo or yung pera mo, pwede ka mag-BMW. Wala namang masama dun Tsaka marami namang gumagawa nun, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin nag-BMW ka, nagpe-flex ka. Siyempre, baka may kumanana naman dyan na, yung suplado mo ito sinasabi mo, porque naka-BMW, nagpe-flex na, sige, hindi. Huwag ka magalit. Anyway, so BMW, syempre, kumbaga, let's be realistic here. Kawasaki yung gusto natin. Kasi nabibigay na nito yung yung syempre yung gas consumption, tapos yung maintenance, mas affordable kumpara sa BMW. So same thing sa babae. Kung pipili ka, kung yung babae na gusto ka agad sa first date, stay. Gusto ka agad sa first date, travel. Gusto ka agad sa first date, bring me to other country. Puta na yan. Wag na lang. Di ba? Unang-una, hindi pa kita ganong kilala. Pangalawa, ano bang kaya mong ipalit doon? Ito yung ina-expect mo sa akin. Of course, I'm also expecting from you. And karamihan ng lalaki, ang ina-expect lang naman natin sa mga babae is marunong sumunod at yung hindi magsinungaling and at the same time, sexual access. Di ba? Kasi ang gusto natin sa babae is of course, yung relationship na hinahanap natin, which is yung maging fruitful yung relationship. Di ba? So, pag ang babae, alam mo na matino, alam mo na maayos kausap, alam mo na mabuting tao, of course, the higher chance is magtatagal yung relationship nyo. Gets? Kaya nga mga ropa, kung pamimiliin ko kayo, babae na nakalimang relationship sa loob ng 5 years o yung babae na nagkaroon lang ng isang relationship within 5 years, di ba pipiliin mo pa rin yung babae na nagkaroon ng
relationship na isa lamang sa loob ng 5 years. Why? Kasi ang babae, like I said, pag na-in love, talagang sarado yung isip niya, sarado yung puso niya, sarado yung mata niyan. Walang ibang nakikita yan kundi yung boyfriend niya talaga. Yan yung mga kapit na kapit sa boyfriend nila. Kasi nga tumagal sila ng ganun. So ibig sabihin, pwede mong maasahan na talagang itong babae na to is faithful or loyal sa naging boyfriend niya. Diba? So maraming reason kung bakit naghihiwalay, pero at least nakita mo na may history na tumagal siya sa lalaki. Yun ang pinaka-importante. Okay? So, balik tayo sa motor, mga ropa. Ulitin ko, kung kaya mag BMW, wala namang problema. Pero like I said, kung bibigyan ka lang ngayon, kung ano man yung katayuan mo sa buhay, gusto mo ba ng BM o gusto mo ng Kawasaki? Wala tong hindi dahil mayaman ka na, hindi ganun. Well, pag mayaman ka, of course, most of us, itataas natin yung ating lifestyle. Pero, kagaya nga ng ito, example natin, let's say, politician ka, and pamilyado kang tao. Tapos, dahil marami kang pera, most of the men na, alam mo na nandun sa rurok ng tagumpay, or may power, may looks, may money, kumbaga talagang nasa iyo yung karamihang hinahanap ng kababaihan. Kahit di ka dumiskarte, kumbaga babae talaga lalapit sa iyo. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, byproduct yan lahat. Kung ano man yung nare-reach natin sa buhay, yung EA is only byproduct ng mga ginagawa natin. Okay? So, ganito. Kung ikaw isa kang politician, pipili ka ba ng 789? Ibabahay mo ba yung EA mo? Or, didiskarte ka lang nung low-key lang? Yung babae na kahit papano, alam mong konti lang yung landi. Alam mong pinaiiral pa rin yung kanilang nararamdaman. Kasi pag mga 789, usually, ang pinaiiral nila lagi yung kanilang ganda. Di ba? Kaya nga, malakas ang loob nila na gusto nila sila yung magdala ng relasyon or sila yung masunod dahil alam nila na maraming lalaking pwedeng tumanggap sa kanila regardless kung anong ugali nila dahil maganda sila. Pero yun ang mali nila. Na nakakalimutan nila na yes, may mga lalaking tatanggap, may mga lalaking mag-a-accept sa'yo dahil sa looks mo, pero hindi lahat yun seseryosohin kayo. Okay, ladies, makinig kayo. Hindi dahil super ganda mo, super hot mo, meron ka ng card na i-disrespect yung mga kalalakihan pag hindi nasusunod yung gusto mo. Hindi ganun. So pag ganun ang ginawa mo sa relationship mo, expect mo na yes, pwede ka lagi makakahanap ng kapalit ng boyfriend mo or ng ex mo or kung sino man yung nag-alaga sa'yo or kung sino man yung talagang nagbigay ng provision sa'yo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng lalaki kayang pantayan or higitan yung mga bagay na binigay ng genuine people na nakasalumuha mo or yung nakarelasyon mo. So ganito mga ropa. So this is an example. So since politician ka, ibabahay mo ba or didiskarte ka na lang ng mga EA? Unang-una, ano bang habol mo? Sexual access or relationship? Kung relationship ang habol mo, then pwedeng mag-fall ka sa ganong situation na talagang ibabahay mo and jowain mo, which is, I think, hindi sustainable sa ating mga lalaki. Why? Kasi hindi mo pwedeng relasyonin yan ng pangmatagalan kung alam mo sa sarili mo na kung ikaw, kasal ka, may mga anak ka. Doon lang tayo sa realidad. Tapos gusto mo makuha yung sexual access, hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa isang EA, tapos ibabahay mo. Ganito mga ropa, let's be practical here. Let's do the math. Let's say ang budget niya, dahil politician ka, let's say ang budget niya is 100,000. O malaki na to 100,000, hindi na siya nagtatrabaho. Ang tanging gagawin niya lang is magpaganda na magpaganda. Tapos pag nandiyan ka, pagsilbihan ka. That's it, wala nang iba. Naka-condo, naka-kotse, lifestyle, binibigay mo. Tapos binibembang mo lang ng maybe once, twice a month. So imaginein mo, gumagastos ka ng 100K for that woman na ang tanging nakukuha mong sexual access is only once or twice a month. Imagine that. So 1.2 million a year. Tapos hanggang 12 to 15 bembang lang, 'di ba? Unless marami kang oras bilang politicians, 'di ba? Pero alam naman natin na pag politicians ka, of course, we still need to do our job kahit na sabihin mo marami kang staff, 'di ba? And eto pa, the more na mas kasama mo yung EA, the more na mas pwede ka ma-inlove sa kanya, which is hindi rin beneficial sa atin na ma-inlove sa isang EA, lalo na kung ikaw ay may asawa at ikaw ay kasal, at ikaw ay may mga anak, at ikaw ay isang public servant. So bilang lalaki, kung ano tayo, hindi tayo emotional, kung more on practical tayo, we will just didiskarte ng babae, tapos diligawan, tapos kung down siya dun sa gusto mo, then okay na yun, di ba? O, syempre, sabihin nyo, pwede naman jawain nyo, suplado mo to, wag mo na lang ibahay. O, pwede, di ba? O, i-cut down natin yung budget niya, 50K a month, pwede na. So, mas tipid ba? Of course. So, pwede ka pang kumuha ng isa, tama ba? As long as hindi mo sila binabahay. Pero maraming lalaki is talagang very territorial. So, kaya yung iba talagang binabahay nila para masabi nilang akin ka,
And para safe din sa kanila kung pupunta sila sa condo. So that's one of the way na para makuha ng isang lalaki ang sexual access. And that's our biology, and it's hard to fight the biology that we have. Pero syempre, nandyan yan sa mga purpose mo pa rin. Pero syempre, papasok sa isip nyo, o nga no, so paano gagawin natin? Pwede ba maiwasan yan? Pwede maiwasan yan eh. Depende sa'yo kung paano ka magdesisyon, di ba? Pero gusto mo ba iwasan? That's the question. Pero tayong mga lalaki, syempre, meron tayong mga vision, meron tayong purpose, meron tayong mga ginagawa sa buhay, at meron tayong gusto natin makamit. Diba? Ako naniniwala ako na pag mas focus ka sa purpose mo, hindi mo iisipin yung AI. Hindi mo iisipin makabembang eh. What? Diba? Like I said, ang mga AI, byproduct lang yan ng mga ginagawa natin. Byproduct yan ng success mo, yung ginawa mo sa buhay mo, yung tinahak mo sa buhay mo, tapos dumating yung mga AI. Ano lang sila? Cheese lang sila sa spaghetti mo, ropa. Or icing lang sila sa cake natin, mga ropa. Okay? Ulitin ko, cheese lang sila sa spaghetti natin. Kaya natin kumain ng spaghetti na walang cheese. Pero mas masarap ang spaghetti pag may cheese, tama? And icing lang din sila sa cake natin. Pero kaya mong kainin yung cake kahit walang icing. Walang pinagkaiba yan sa prop, di ba? Kahit wag mong palagyan ng, ano ba yun, cream ba yun? Or icing din ba yun? Anyway, hindi ko alam. Shit, alatang di ako nagpa-prop. Anyway, so yun, mamili kayo. Ano gusto nyo? Yung babae na masyadong high maintenance or yung babae na low maintenance? And at the same time, talagang tinitignan ka, nirerespeto ka, at kaya ka mahalin ng totoo. Hindi base lang sa mga kaya mo i-provide. Di ba? Yun naman talaga yung nagmamatter eh. Ako, naniniwala ako, let's say, yung mga girlfriend nyo ngayon, tingnan nyo. Pag ikaw nawala, let's say, nagkatuluyan kayo, nagkaroon kayo ng anak, tapos na-imagine mo, ano kaya bigla ako namatay? What? Mag-asawa pa kaya to? That's my question. Sa lahat na may EA dito, sa lahat ng mga may girlfriend, or sa lahat na may mga asawa, tingnan nyo yung asawa nyo. Mukha bang mag-aasawa uli pag namatay ka or pag nawala ka? Pag sagot mo is mukha mag-aasawa siya uli, then, so alam mo na kailangan niya i-practice yung kanyang biology, or kailangan niyang sundin ang kanyang biology. Okay? Kailangan niya ma-fulfill yung biology ng pagkababae niya, na kailangan niya ng lalaking magtataguyod, lalaki na nandiyan para sa kanya, and at the same time, yung emotions na hinahanap niya. Pero may mga babae naman, kung nawala na yung kanilang asawa, hindi na nag-asawa. Why? Kasi ang tanging tinitingnan na lang nila is yung kanyang anak or yung kanilang anak na yun ang source of happiness niya, yung kanilang mga anak. Kaya yung iba hindi na talaga nag-aasawa. Kaya that's my question, mga ropa. Kung tingin nyo mag-aasawa pa rin yung girlfriend nyo or asawa nyo pag nawala kayo, then ngayon pa lang i-accept mo na sa sarili mo na ganun ang biology ng babae. Okay? Pero kung tingin mo hindi at tiwala ka na hindi, then good. Okay? Alagaan mo siya at protektahan mo siya at ibigay mo yung mga pangangailangan niya. Okay? Pero dapat, syempre, kaya niya ring ibigay yung mga bagay na pangangailangan mo. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much. So, mga ropa, ulitin ko, pumili kayo ng babae na talagang pasok sa criteria nyo. Hindi dahil maganda, hindi dahil malaki dede, hindi dahil malaki puwet. Pag-usapan natin yan, yung mga lalaki na ginagamit ang mga babae para lang tumaas ang self-esteem nila. Yung mga ganyan lalaki, panay-flex ng babae. Pero ang totoo, mababa ang self-esteem nila, kaya ginagawa nila yan. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Sana may nakuha kayo. See you on my next vlog. Ingat-ingat dahil maulan. Show love and peace out.